inyong so, ang lingkod ng Santo Niño ay ang lingkod sa banal na kasulatan. Susulat na salita ng Diyos. Susulat kasi pag sinabi natin salita ng Diyos, sa atin, tatlong ibig sabihin noon. Sakop ng salita ng Diyos. Pag sinabi natin salita ng Diyos, nandiyan yung Biblia sa iyon. Ang turo ng simbahan, teaching authority of the Church, yung magisterium, ano ba yung itinuturo ng simbahan? So, sabihin ng pagpapahalaga ng buhay, sa dokumento ng simbahan yun, Evangelium Vitae, the Gospel of Life. So, may mga pamantayan na itinuturo sa atin. At pangatlo, yung tinatawag nating banal na tradisyon, yung naging bahagi ng kaya ng simbahan na itinuturing na banal na mula pa noong una ay naging bahagi na ng kasaysayan simbahan. Katulad na limbawa yung pagbubuo kasulatan. Kasi yung banal na kasulatan, hindi naman dumating sa atin yan na yan na yun. Ay binuo rin ng simbahan. Ang ibig sabihin ng salita ng Diyos. Pero ang pinagninilayan natin muna ngayon ay alin? Yung nasusulat na salita ng Diyos. Written Word of God. May lumang tipan at may bagong tipan. Sa ating mga pagdiriwang, katulad ngayon, mayroon tayong unang pagbasa, Salmo Responsorio, ikalawang pagbasa, at nakita natin sa Ebanghelyo ngayon na alin, na si Jesus ay nagsimula magturo. Itinuturo niya, magsisi kayo taligdan ng inyong mga kasalanan at maniwala sa mabuting balita. Yun din yung tema na ipinamanhid ni San Juan Bautista na ipinagpatuloy ng ating Panginoon sa Kristo. At maliwanag rin naman na kung saan sa Ebanghelyo ating binahagi na alin na si Jesus ay namirahan sa Capernaum. Si Jesus ay sinilang sa Bethlehem, siya ng Juda. Siya sa Nazareth, sa probinsya ng Galilea. Dito sa Ebanghelyo, simula ng kanyang tinatawag nating ministry o yung pagsisimula ng kanyang pagpapahayag ng mabuti. Pinaka-sentro, yan saan? Sa Capernaum, Galilea. Kasi accessible. Highway ay yung dagat. Sa atin, iba yung highway natin ngayon. Kapag ginawa ng sinabi ng highway. Pero 2,000 years ago, at kahit noong panahon ng Castilla, 500 years ago, ang alamang nauso yung vehicle, 1900, mayroong ibang highway. Pero nung una, nagamit na highway alin, yung dagat. Kasi yung pinakalagusan. At yung Capernaum, ay accessible yun sa
sa lawa ng Galilea, no? Sea of Galilee. Kaya madali yung pag-travel noong panahon na yun, no? Dahil sa pamamagitan ng paglayag sa dagat. Pero bahagi o yun na kung saan ay makita natin. At muling ipinaalala sa atin. Yun. Kaya napakahalaga yung banal na kasulatan kasi ito yung pinakababantayan natin. No? Kaya nagsisimba tayo every Sunday. Makikinig lang tayo sa para na rin tayo nagbasa ng banal na kasulatan. Pero gusto nyo magbasa sa mga bahay ninyo, mas maigi. No? Yung kayong banal na kasulatan ng Biblia. Hagi yung may luma at saka may bagong tipang. Ay lumalaman ng alin, ito yung pangako ng Diyos. Yung bagong tipan ay naglalaman ng alin, yung kaganapan ng pangako ng Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya bahagi ho, no? Yun, sa atin ng Facebook, no? May makikita kayo na ng mga biblical passages sa inyo nandoon sa Facebook. No? Pero yung mga readings, pwede nyo makuha sa internet, yung mga awit at papuri, mga awit at papuri, papuri at awit, .com. Pagbasa sa pang-araw-araw na misa, no? Hindi lang mo every Sunday, pwede yung makita roon sa awit at papuri.com. Tagalog, no? Tagalog. Meron pang ibang mga site, kaya lang sa wikang Banyaga. Kalimutan ginagamit ay awit at papuri.com. So napakahalaga kung makita ko namin na hagi ng ating pagninilay, pagbasa, at yung panahon ng katahimikan para makita natin ano ba yung mensahe ng Diyos sa atin. Ano? Ngayon sa Ebanghelyo na pangulit natin o maaaring sa mga pagbasa, na narinig natin sa araw na ito, ay magkaroon ng pagbabago sa ating buhay. Nawa makita natin yung pagbabago. Kinakailangan alin, magbasa, makinig, at isang buhay. No? Hindi naman natin magagawa lahat kaagad-agad. Hagiyo, kasi medyo mabigat din yung paanyaya na pinahayag ng mga Ebanghelyo natin ngayon sa pang-araw-araw natin pamumuhay sa daigdig na ito. Kaya mahalaga may tanong din natin, no? Sa ating sarili. Narinig ninyo yung sabi nga natin yung Ebanghelyo, pagbasa, kalawang pagbasa, Salmo Responsorio, yung pagpapaliwanag ng pari. Pero ang tanong ay sa inyo, ano yung sinasabi ng Diyos para sa inyo? Mensahe ng Diyos para sa inyo, para sa linggong ito. Kasi maaaring yung mensahe sa iyo ay iba sa mensahe sa akin. Bakit isa yung binasa natin? Kung maaaring nagsasalita ng Diyos sa ayon sa kalalagayan ng bawat isa. Kaya mahalagang itanong ano yung nais na iparating ng Diyos sa akin sa araw na ito. At karoon tayo ng panahon din na makita natin paano natin ito may sa katuparan sa pang-araw-araw.
Pero mahalaga rin, kana, makinig tayo. Ilagay natin yung ating puso. Kasi hindi tayo mababago kung wala tayong napakinggan. Ano ba yung pinasasabi ng Diyos? Hindi, kaya nga anong sabi ko sa ikalawang pagbasa? Hindi kay Pedro ito, hindi kay Pablo ito. Sa Diyos. Si Pablo, Pedro, ay mga ginamit lamang ng Diyos. Pero makita natin na ito'y pagkilos ng Diyos. Kaya din po, sabi nga natin, bagamat wala kayong dalang banal na kasulatan, ay hayaan nyo na basbasan, magtayo tayong lahat. So kung kayo may banal na kasulatan, ay idulog natin sa harapan ng Diyos. Basbasan natin, kahit na hindi namin nakikita ngayon, hindi nyo dala-dala. Hindi ko naman na nabanggit ng nakaraang linggo. Sana po, ay pagkatapos ng piyesta ng Santo Niño, ay susunod yung alin, yung pagpapahalaga natin sa banal na kasulatan. Salita at pinaalam sa amin ang misteryo ng iyong pag-ibig, pagpalain, yang ito, upang palagi namin itong ikalang at basahin ng may pananampalatayang debosyon. Naway makatagpo ng mga nagbabasa ang mga banal na paghirang si Jesucristo. Ay buhay na salita at lumago sila sa pangunawa at kabanalan at mapalakas ang may sa buhay ang Ebanghelyo araw-araw. Buksan nawa ng inyong banal na Espiritu ang aming isip at puso nang sa aming pakikinig ng iyong salita. Ay sampalatayanan kami ng aming binabasa, ituro ang aming pananampalataya at sa buhay ang aming itinuturo. Itiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen.